Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayan mga boss, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ayan, paki-subscribe naman sa ating munting channel mga boss at paki-like, share na rin at paki-pindot naman yung notification bell at para updated kayo sa ating mga ilalabas na mga video na mga maiinit na issue. Ayan mga boss, so ang pag-uusapan natin ngayon mga boss, itong sagutan ni Congressman Pulong Duterte at ng itong si Tariela mga boss at pati si General ng Armed Forces of the Philippines, General Bronner. Ayan mga boss. Ayan mga boss, so basahin ko yung mensahe ni Congressman Pulong Duterte. Ayan sabi niya. Sabi niya kay Tariela, bago ka magyabang tungkol sa mga missile na kayang abutin ang China, kaya mo bang pigilan ang ganti nila? O handa kang isugal ang buhay ng mga Pilipino para lang ipakitang malapit ka sa inyong mga amo? Ayan mga boss. Ayan. Ayan actually mga boss, bigyan natin ng reaksyon nito mga boss. Actually, yung administrasyon ngayon mga boss, medyo dumidikit sila sa US, sa mga Amerikano, sa mga Kano. So, pagdating dito mga boss, ang pinag-usapan natin dito, yung kapakanan ng bawat isa. Kasi mga boss, ang isang giyera, tinatawag na giyera ang usapin dito mga boss Ang isang giyera mga boss, ang labanan talaga pagka-giyera, ekonomiya yan mga boss. Ngayon pagka mahina yung ekonomiya mo dito, hindi ka uobra pagdating sa giyera. Sa opinion ko lang mga boss, itong mga itong mga US, Amerikano, sila kasi yung kumbaga powerful na country. So sila kasi mga boss ang may control halos ng iba't ibang panig ng mundo. Kumbaga powerful sila mga boss. Actually ang Pilipinas kasi kaalyado ng US. So ngayon mga boss, itong mga leader natin ng Armed Forces of the Philippines, gaya ni Bronner, talaga namang nilalagay nila yung sa panganib yung mga Pilipino sa digmaan. Actually mga boss, wala naman tayong kapasidad talaga na makipagdigma sa isang nasyon, sa isang bansa na puro pa tayo ng korupsyon. Kasi actually ang giyera talaga mga boss, ekonomiya ang pinag-uusapan dyan. Ngayon pag mahina yung ekonomiya mo, paano ka lalaban sa giyera? Mga boss, ang Pilipinas, gusto ng mga opisyal natin ay gumanti o kalabanin ang China. Mga boss, ang China actually isa sa pinaka-powerful po yan. Kasi halos lahat na din ng mga kagamitan, pandigma man o mga pagdating sa technology ay meron na po sila. Talagang high-tech na rin sila mga boss. Nakita ko nga mga boss, meron silang doon yung taxi na walang driver. Pinapatakbo ng AI lang mga boss. Ibig ko sabihin dito, ang punto ko dito mga boss, ang China ay isa sa pinakamalaking bansa din yan at pinakamalakas na ekonomiya. Ngayon kung kalabanin ng bombahin o daanin sa giyera ng Pilipinas, ang usapin niya sa West Philippines, kawawa mga boss sa mga Pilipino. Kasi, meron tayong mga makabagong mga
mga kagamitan na pandigma. Ang kagaya ng mga binabanggit nila General Bronner na meron tayong mga ano dyan, yung mga binili ngayon ni BBM na mga kagamitan na pandigma na galing sa US. Pero actually mga boss, hindi sapat po yun. Ang tanong po kasi dito, kaya bang saluhin ng Pilipinas yung mga missile ng China? Naku mga boss, nakikita ko yun sa mga napakarami talaga ano yung China, yung mga pagdating sa mga missile at lahat halos na mga high-tech na meron sila. Anong laban ng Pilipinas kung magkaroon ng giyera? Itong mga natin, hindi na sila nag-iisip. Hindi ko malaman kung bakit na nilalagay nila ang mga Pilipino sa kapahamakan. Kasi mga boss, wala nga tayong mga tinatawag na interceptor na mga missile. Paano na kaya kung bombahin tayo? Hindi na kagaya ng US na meron silang mga ganyan na kapag pinaliparan mo na missile dyan, kaya nilang mayroon silang mga interceptor dyan, pwede nilang pasabugin sa taas. Ang Pilipinas, wala naman tayo ng mga ganun mga boss. Umaasa lang tayo sa US. Alam mo mga boss, yung US, gusto talaga actually ng mga Amerikano, gera. Alam mo nyo bakit? Kasi ang mga Amerikano, mga boss, nasa kanila yung nagbebenta sila ng mga baril, mga bala. Kaya gusto nila ng gera. Kasi pag nagkaroon ng gera ang isang nation, isang bansa, laban sa isang bansa, kung sino yung kaalyado nila, oo, tutulong sila, pero hindi lahat mga boss, hindi lahat ibibigay sa iyo yung mga pandigma na mga talaga dyan, mga bala, mga baril, bala, missile, kung ano pa naman dyan. Siyempre, pag nagkaroon ng ganun, bibilin mo pa rin yan sa kanila. Ang lumalabas ngayon, parang talagang negosyo kasi nila mga boss yan. Ang pagbebenta ng mga baril at bala. So, balik tayo dun sa usapan ng sinasabi nila General Bronner at Tariela na ipinagtanggol ang Pilipinas, ipinagtanggol doon nila. Nandun na tayo mga boss kasi unang-una obligasyon nyo naman yan eh. Pangalawa, dapat huwag niyong ilagay sa alanganin yung buhay ng mga Pilipino. Kasi pagka sinasabing gera mga boss, ibang usapin na yan. Paano nila pag nag-gera? Ano mangyayari sa bansa natin mga boss? Puro na nga tayo corruption dito. Tapos ganun pa yung mangyari. Dapat sa ganyan na dinadaan yan sa mga boss. Meron kasing kasabihan na santong dasalan at santong paspasan. Dapat dinadaan yan sa santong dasalan. Yung usaping pangkapayapaan mga boss na walang mangyayaring gera. Dapat nagpapagitna lang po tayo. Pwede naman pag-usapan lahat eh. Di ba mga boss? Yung ginagawa nila Bronner parang hindi maganda kasi paano na lang kung girahin tayo, paliparan tayo dito sa Pilipinas ng mga missile ng China, anong mangyayari sa atin? Kaya ba nilang yun? Hindi lang kaya yun mga boss. Kasi unang-una, ang Pilipinas ay hindi talaga masyado high-tech pa pagdating sa mga technology. Hindi kagaya ng China o ng ibang bansa, gaya ng US o ng mga nasa Europe. Ano ba yung mangyayari sa atin dito? Anong mangyayari sa mga Pilipino kung nagkaroon ng ganun, ng giyera? Kawawa tayo mga boss. Yun yung dapat nating maintindihan mga boss na pagdating sa giyera, ang laging talo dyan, yung mamamayan, yung mga tao. Yun talaga yung talo dyan mga boss. Kaya dapat huwag tayo magpapaniwala dyan sa mga opisyal natin ng mga kunwaring ipinagtanggol nila yung integridad ng Pilipinas, yung ay nako mga boss, hindi yan totoo. Ang totoo dyan mga boss,
parang gusto lang nila magpasikat o gusto magsabi sa mga tao na ganun, pero na matapang sila, na kaya nilang ipagtanggol ng Pilipinas. Pero ang totoo naman, hindi nila kaya yun mga boss, kasi iba na yung panahon ngayon, high-tech na. Yung mga bomba mga boss, ano na ngayon, yung iba na yung technology na yung gumagawa niyan ngayon. Gaya ng mga AI, kita nyo yung nakita kong taxi yan sa China na walang driver, pinapatakbo lang ng AI. Biruin mo yan mga boss, wala pa sa atin yan dito. Paano natin masabi na kaya natin makipagdigma laban sa isang pinaka-powerful na bansa? Wala naman tayong, ang kawawa lang mga boss dyan, ang tao, yung mga Pilipino. Kaya dapat wag tayo magpapaniwala sa mga kunwaring ipinaglaban nila yung yung Pilipinas. Oo, nandun na nga tayo mga boss, ipinaglaban natin, pero dapat idaan sa usaping pangkapayapaan na tinatawag. Kaya mga boss, ayun yung masasabi niyan sa mga issue na yan. Medyo nakakaano lang mga boss, nakaka-discourage lang. Kasi yung mga opisyal natin sa gobyerno ngayon, medyo para silang mga wala silang isip kung tutuusin mga boss. Kaya mga boss, mag-iwan kayo ng opinion nyo dyan sa comment section natin, at kung ano yung mga comment nyo regarding dito sa mga opisyal natin ng gobyerno na gusto makipagdigmaan sa China. Wala tayong kalaban-laban dyan mga boss. Mga boss, ayan, pagdating sa issue ng bayan niya, makialam tayo hanggang sa susunod natin na mga video mga boss. Hanggang sa muli.